Okay, magandang umaga sa inyo lahat muli, sa ating mga viewers sa FB page at sa YouTube. Today is August 3, the first Sunday of August. Kaya exciting, bago na naman ito. At ito yung pag-uusapan natin. So sa inyo na mga ngayon lang, second time, of course, siyempre kasama natin si Banji at si Marisa. Okay, every other week lang sila nakaka-attend. Dala nga ng napaka-hectic ng kanilang trabaho sa palasyo. Diba, ganun yan sa palasyo eh. Then, maaring, sabi nga ni Ronel, Pastor, parang bago yan eh. Nakalagay sa Bible yan, andyan lang sa Bible yan, kaya pag-uusapan natin, para at least alam natin, ba't nilagay ni God sa Bible yung word na throne. So, kingdom thrones. Ang goal ko lagi every time na nagtuturo ako is mapakain ang mga tupa kayo. At sa mga nanonood, na kailangan nilang kumain ng spiritual food. Kaya ang tawag natin dyan ay word feed. Sabi ni God, feed my lamb. Feed my lamb. Galing kasi ako ng Antipolo kahapon. Kaya, madilim. Ayan. Madilim. Ayan yung ano. So, okay na. Okay, yan. So, word feed, sabi ni God sa John chapter 21, feed my lamb, take care of my sheep, and feed my sheep. Kaya kailangan ko magpakain at kailangan ko magluto ng spiritual food. Kaya kung ito ay kailangan mo para mag-grow, hindi tayo mag-grow without the food, without spiritual food. Kaya simulan na natin ito. Kingdom thrones, anong meron dito? Bakit ito nangyari yan? Simple lang naman yan, nakita nyo sa dulo may kurtina. Kapag binuksan natin ang puso natin, binuksan ni God, sino makita nakaupo sa trono? Yan yung gusto ko makita ninyo. Kaya may kurtina dyan. Okay. Sino nakaupo sa trono ng buhay natin para makita natin kung ano talaga ang meron dito. So, pag pinag-usapan natin ng throne, ang ibig lang sila upuan. Ganun lang kasimple siya. Kisei. Seat of honor, throne, royal dignity, power, and authority. So, yung throne na yan, yung upuan na yan, huwag mo ipapaagaw sa iba. Kung iyan ay para sa iyo, kung iyan ay para kay God, dapat siyang nakaupo dyan kasi pwedeng mapalitan yan. So, ganyan lang, spiritual throne. Spiritual throne and the same with the throne here on earth, ganun din sa mga kingdom katulad ng nina Prince Charles, ng mga nasa kingdom government, yung Saudi, di ba? Kingdom din sila. May trono yan sila na sila nakaupo dyan. Diyan ang gagaling ang kanilang mga desisyon. Now, gusto kong banggitin sa inyo na maraming thrones na na-mention sa Bible. The Pharaoh's throne. Throne ng Pharaoh ni Parao doon sa Egypt. Meron ding David's throne, Solomon's thrones, and the kings of Israel. Binanggit dyan, throne of Josiah. So maraming throne at binanggit din yung throne of God, throne of grace, throne of judgment, and the 24 thrones of elders in the Revelation. So, hindi na natin pag-uusapan yan kasi ang problema natin, 5 weeks lang, 5 Sundays lang ang August. So, pag-usapan natin ang immediate na kailangan natin maintindihan. Okay? Anong purpose natin dito? Ano ang purpose natin? Bakit pag-aaralan natin ito? So, kailangan natin ito para sa atin. A series of studies exploring the throne of God, throne of Satan, and our responsibilities related to the throne as described in the Bible, as well as how we can establish our position in the kingdom of God here on earth. Remember, sabi ni God, we are not wrestling against flesh and blood. Kapag nakafocus tayo sa church, ang kalaban natin, puro church. Hindi ka nag-aaway-aaway yung church. Pero pag nakafocus ka sa kingdom, dito mo malalaman, you are not wrestling against flesh and blood, but against kingdom. Kaya yan, makita nyo. Sa inyo na nagsabi, Pastor, mula nung pinag-aralan natin ang kingdom, lalo sa Masbate, sa mga nanonood sa Masbate, Pastor, nung pinag-aralan natin ang kingdom, talaga ramdam namin, talagang may battle. Kasi nga, we are not wrestling against flesh and blood. Hindi natin kaaway yung maling doktrina ng ibang church o ano pa man. Sila yun. Ang ating responsibility to stand up on our throne. Yan kailangan natin yan. So, isa lang. Ano yung laman ng topic na ito? Ang series number 1 natin ay Throne of Man and a Woman, Throne of Satan, Throne of God, Throne of Grace, Throne of Judgment. Dala nga na meron tayong pagbabago, ang Throne of God ay next week at ang Throne of Satan ay ilalagay natin sa pangatlo. Dahil next week ay anniversary natin.
Anniversary natin, 2 years na tayo, 2 years old na ang 211 Ministries, Mandaluyong City. So, yan yung pinili ko lamang ng mga throne kasi nga yan lang ang kasya natin, sa atin, kaya pagkakasyahin natin yung 5 na yan. Ano ba ang mga laman yan? At makita ninyo, huwag kayong basta naniniwala, sinasabi ko maging sa online natin, if you're the first time na nakadumaan sa yung page, aralin mo ang Bible. Huwag puro tanggap lang ng tanggap. Alam mo, isa sa napansin ko, maging ako, mula nung isinilang ako, nagsisimba kami. May nag-share sa akin ng Bible, tinanggap ko din. Without studying until such time na nag-seminary ako, nag-Bible school ako, at lahat ng naituro sa akin, itunuturo ko rin. Nagkaroon ako ng conviction na, Dennis, ang tinuturo mo, responsibility mo yan. So di baling aralin ko na pananagutan ko sa heaven, kaysa itinuro sa akin at itinuturo ko na rin. Di ba? Kaya aralin nyo ang Bible. Lalo itong throne, hindi masyado ito pinapakinggan. Ngayon sa mga nagtatanong, saan nyo ba kinukuha? Ito lagi ang question sa atin. Saan nyo kinukuha ang inyong message? Diretso na po kami sa Bible, hindi sa internet. Kasi tinawa ko ni God para sa ituro, ipakain ang salita ng Diyos at hindi yung aking experience. Ang iba naman, puro sharing experiences ang tinuturo. Hindi nakalagay sa Bible, preach your experience, Dennis. Dapat Bible pa din. Okay, simulan na natin. Series number 1, The Throne of Man and Woman. Meron ba talaga tayong trono? Yan ang malaking tanong. Kapag hindi natin naintindihan kung sino tayo, magiging problema yan. Kaya, nung unang text pa lang ang meron tayo, kapag nag-text ka at hindi nag-appear ang iyong pangalan, yan ang laging binabalik sa atin. Who you? Yan. Di ba nakatanggap ba kayo ng ganyan? Sa inyong mga nanonood online? Nakatanggap ka ba nito, Banji? Nasabihan ka niyan, Marisa? Who you? Sa iyo, Mia. Nakatanggap ka ba ganyan? Who you? Maganda yan. Kapag nakilala ka ng tao at naintindihan mo kung sino ka, hindi mo magiging problema kung ano ang existence mo. So, tingnan natin. Understanding who you are according to God's intention will give you confidence in living out your purpose on earth. Kapag hindi mo kilala kung sino ka ayon sa design ni God, ang buhay mo hanggang sa ikaw ay mamatay ay trial and error. I-clarify ko sa inyo. Kapag hindi mo naintindihan kung ano ang intention ni God sa buhay mo, you are living here on earth, trial and error. Para kang naglalakad sa isang guhit, yes, no, yes, no. Then, dahil hindi mo, kahit na, ito yung makita mo, ano, siguro marami kayong kaibigan ito, kahit na yumaman ka, dumami ang iyong, nagkaroon ka pa ng eroplano na service mo pupunta sa church, helicopter, ikaw pa rin ang napaka-insecure na tao. Kahit na nag-effect na sa iyo ang glutathione, maputing-maputi na si Pastor Dennis, kaya nakita niyo pag naka-long sleeves, medyo nakababad sa araw yan kahapon sa mountain biking. Di ba, ganyan lang sa, just, kumbaga enjoyment, kunwari nakaporma ka. Pero, siyempre, mountain biking, babad na babad ka, 11:30 na ako nakarating kahapon, kaya, so, umiti man ako pumuti, ang issue dyan, I'm secure with my calling, my God's purpose for me. Kaya dapat maintindihan pag sinabing who you, simple lang, ganito, marami sa atin, ang gusto natin yung napapalakpakan tayo. Itong tanong ko sa inyo, ilan bang palakpak na kailangan mo para hindi ka na-discouraged throughout the week? Ipalakpakan na natin ngayon. Ubusin na natin para, hindi ba kita nyo, marami nagbe-major sa minor. Focus ka kung anong gusto ni God sa iyo na kahit anong opinion ng tao, kasi ang tao may opinion. Magdamit ka ng maayos, maglagay ka ng lipstick, anong tawag ng mga bata, maglagay ka ng lipstick, kaya ka nang mag-coloritis dyan, may pupuna sa iyo. Pero ang mahalaga, ano ang pagkakilala mo sa sarili mo? Or else you will remain insecure. Wala kang confidence sa sarili mo. Kapag may susuot ka, ang ganda-ganda nito, branded ito, pero hindi mo kayang iharap sa tao. Kasi ang problema mo talaga, inner part. Kaya nga, ang pag-uusapan natin dito sa Kingdom Thrones, alam nyo, is about spiritual realm. Kailangan naandun ka sa spiritual realm kasi kapag may kasabihan, hindi ito naintindihan, galit dito mga puro church ang topic. Pero pag kingdom, predictable ito. Pinag-awayan sa internet. Whoever controls the spiritual, controls the physical. Okay? Whoever controls the spiritual. May nagtanong sa akin, Pastor, saan mo nakita ang verse yan, Pastor?
Kasi ang pinag-uusapan ng kingdom of God, it's a spiritual kingdom na ang external manifestation ay nasa physical. May kita mo, kaya nga, pakitanggalan mo lang ako ng, ng echo para sa recording natin. Okay. Napansin ko yung ating mga batteries, nagbi-blink na sila pag sina-charge. Okay. So, understanding who you are according to God's intention will give you confidence in living out your purpose on earth. So, alam mo kung bakit ka ganyan. Alam ko kung bakit ang aking ilong pango. Alam ko kung bakit ako maitim. Alam ko kung bakit, di ba, alam mo ang reason kung bakit ganyan. Una-una, hindi ko pinili ang height ko, hindi ko pinili ang aking laki. Yung size ng aking bones. Kaya nga pag ang size mo raw ng bones mo talagang malalaki, tabain ka. Ang iba naman, katulad si Mia, ang size ng bones yung maliliit. Kaya ganyan talaga, balingkinitan. Kaya huwag mo ikukumpara ang iba. So naintindihan mo kung sino ka. Kapag matatangkad kami, ang problema namin, madalas kami utusan umakyat sa puno. Yung mabababa, hindi inuutusan. Kasi mahirap umakyat. Di ba? Kita mo may mga purpose yan si God. Okay, kilalanin mo kung sino ka ayon sa intention ni God dahil ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na joy. Joy, andyan si Joy ka ngayon. Tabi ka lang lagi dyan, Ria, kay Joy. Okay, di ba? Katabi ka rin Coco eh. Kaya gusto ko maintindihan natin na ito yung magbibigay sa iyo ng saya. Kasi ako nga, sabi ko nga sa inyo, ang dami yung kaibigan mayayaman, nasa kanila na lahat, yung mga tatak ng kotse, nasa kanila na, pero hindi sila masaya. Bibili ng bago, tapos masakyan ng isa, dalawa, ayaw na. Bakit? Kasi nga may hinahanap sila. Kaya nga, kahapon, sabihin ko sa inyo, habang nandun kami sa Ahon Coffee sa Antipolo, nagpapatuyo ng pawis, inoffer ko na sa kanila. Sabi ko, imbita kayo ng imbita sa akin. Hindi naman ako taga dyan sa condominium nyo. Pangalan ng aming chat group ay, pangalan ng condominium nila. Ang dulo ay P. Place. Sabi ko, dyan ako, pastor. Sabi ko, ganito ako, pastor. Ako, alam niyo tinatawag niyo ako pastor. Pero i-offer ko na sa inyo, nagtuturo ako ng kingdom discipleship. Kung gusto ninyo, ma-enjoy ang na-enjoy ko. Kasi marami silang tinatanong sa akin. Sabi niya, pag-isipan namin, pastor. Yan. Kung gusto nila, pumadyak muna hanggang Antipolo, bago mag C2C discipleship, go. Kasi imbita kayo, hindi ba ako kasama dyan eh. Tuloy, pag nag-chat sila, may mga problema sa condominium, may mga magbubutuhan ng bagong officers, kasama ako. Anong gagawin ko dyan? Ikaw, Joby, gusto mo sumama doon? So, know who you are. Ang pinaka-desire ko sa oras na ito, sa inyo naman nakikinig, na nandito sa center, uuwi kayo with confidence in your heart, in your faith, in your mind. Ito pala ako. Hindi ko dapat ito ikakahiya. Matangkad ka, kulot ang buhok mo, unat ang buhok mo, ikaw talaga yan, dinisign ni God sa'yo, bagay sa'yo. Pilitin mong baguhin yan, masasaktan ka lang, hindi ka rin mag-i-enjoy. Okay? You are created as a king and ruler by God's design. Ulitin ko, ikaw ay king. Remember, tinawag tayo sa Revelation 17 na King of Kings. Si God yung king na first at ikaw ay king. Dinaanan na natin ito, kaya lang ang hirap intindihin ito. Entrusted with throne to manage and held accountable to God. Merong kang trono na kapag hindi mo naintindihan ang purpose ni God sa'yo, iiwanan mo yun at hahanap ka ng ibang lungga. Ano yung hermit the crab? Papasok lang doon, iiwanan niya na. Huwag mong iiwanan yan. Merong kukuha niyan. The word rule in the King James Version sa Genesis 1:28, ang ibig sabihin lang yun ay throne. It's a kingdom terminology. So meron ka, anuman ang kalagayan mo sa lipunan, anuman ang nakikita mo, isinilang ka mahirap o isinilang ka mayaman, lahat tayo isinilang na king. Kaya lang pag hindi mo naintindihan yan, ibibigay mo yan kung kani-kanino lang para lang makakuha ka ng security. Ang security natin nasa intention ni God, nasa purpose ni God. So diretso na tayo. Point number 1. The throne is a restored job order. Itong message natin ngayon sa series number 1, i-design ko lang ito, ang style nito, magsisimula tayo sa dulo, aatras tayo at babalik sa present. Okay lang? So, kaya para masundan ninyo ako. Galing tayo sa dulo, start from the end, aatras tayo sa Genesis, then babalik tayo sa present time.
The throne is a restored job order. Simple lang, para mas maintindihan natin, bakit ka niligtas ni God? Bakit ka ni-restore ni God? Ang karamihan, ang kadalasan sagot dyan, para mapunta sa langit. Hindi ganun ang reason ni God, kung babasahin nyo sa Bible. Kaya ka ni-restore para mabalikan mo yung nasira mong job order. Kapag na ikaw ay, anong tawag nung kapag nasisanti ka sa trabaho? Ang tawag nun, Jeff? Na-suspended ka. Kapag ni-restore ka sa trabaho, saan ka ilalagay? Kung saan ka na-suspended. Ang iba, kapag tinanggap si Christ, ni-restore na ako ni God, save na ako, nasa Panginoon ako, ang inaabangan natin, heaven. Nakalimutan natin, merong reason ang restoration ni God. Merong reason ang salvation natin. Pansinin ninyo itong Luke chapter 22 verse 29, ibinigay ni Jesus Christ nung mabawi niya ang kingdom kay Satan at ibinigay niya ngayon balik sa mga disciples. Ang hirap ituro nito sa church setting. Magugulat kayo yung word na confer, inuulit-ulit natin ito, and I give you on you a kingdom. I'm giving you sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, yan ang sinasabi niya sa atin. I confer on you a kingdom. Hala, kung may kingdom na ibinigay sa akin si God, ibig sabihin may trono ako nagagampanan. Meron kang seat of throne, seat of authority, just as my Father conferred one on me. So, disciples' responsibility na dapat nating maintindihan ito. Ganito pala ako. Paano, pastor, kung malit ang pa ako, malaki ang pa ako, matangkad ako, maitim ako, maputi ako. Hindi issue dito. Nilikha ka ni God dahil may purposes sa iyo. So, in the present age, sa ating panahon ngayon, dapat makita mo kung sino ka. Huwag mo ikumpara kay Nikki ang posisyon. Kaya nga ito laging tinatanong, pastor, kung king ako, ibabae ako. Itong problema natin, ang English language natin may gender, king and queen. And the spiritual kingdom, walang gender. It's the same as ruler, rule, leadership. Walang babae na lidera or lidero. Inuulit natin yan. Walang rulera, rulero. Diba? Kingship is rulership. Ganun lang kasimple. Para hindi natin pahirapan sarili natin. Ngayon, ano yung irurule ko ngayon? Simple lang, ang i-rule mo si beginning from yourself. It's hard. I-manage mo muna ang sarili mo bago mo ilid ang iba. At ang simula sa spiritual realm na kapag dapat mo yung binigay sa iyo yan, kailangan mo i-control si Satan sa mga temptations from your mind. Kasi kapag hindi mo na-control yun, hindi ikaw ang nag-rule, siya nag-rule, ito yung mga susunod sa atin. Alam natin na si Jesus Christ namatay sa krus, hindi lang para ikaw ma-save, kundi para ma-restore ang kanyang kingdom, ang nasira sa Garden of Eden. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth, dito sa lupa at sa langit, has been given to me. Nakuha yan ni Jesus Christ. Kaya nga pagdating dun sa Luke chapter 22-29, nung nakuha ko yan, ibinibigay ko sa iyo. Wala? Binigay, kung nasa akin, anong gagawin ko dyan, Lord? Kaya nga alamin mo ang word ni God. Para at least magampanan mo ang yung assignment. Tingnan nyo ang will ni God. Kaya ba sinasabi natin, magbibili ba ako ng kotse? Hindi. Your will be done. Tama rin yung prayer na yon. Pero kung babalikan natin ang totoong will ni God, ayan o. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tayo na mga king, tayo na tinawag ni God, ang sabi niya, ngayon ikaw ay restored na, dalhin mo uli ang langit dito sa lupa. Napansin nyo, ang tao hindi ginawa sa heaven, ginawa tayo sa earth for us to rule here on earth. Pero ang mga tao, nung tinanggap si Christ, nung maligtas, gustong pumunta sa langit, it's not bad, may promise si God nun. Pero meron tayong responsibility sa earth to show the testimony, to rule, at hindi natin hahayaan na si Satan ang mag-rule sa buhay natin, beginning from our mind. Ang number one na target, ang battle sa spiritual realm, ay mind. Kaya nga word ni God, repent, change your mind. Baguhin mo ng pag-iisip mo, kinain ka, ang nag-rule na yung worldly system na sa'yo. Bakit kailangan natin ma-restore? Tandaan nyo to, you can't bring heaven on earth without righteousness. Kaya si Adan at Eva, nung ginawa ni Satan, sinira niya ang kanilang spiritual holiness. Kapag hindi ka banal, namumuhay ka sa kasalanan, sa kalokohan, God cannot work with you. You cannot work on your throne. Iba ang naandyan. Nasakop ka ng Taliban. Ang lalabas yan. Ibang government. Kaya nga pag pinag-usapan natin na kingdom of God, it's a government of God. So, kapag tayo naglalaro, at ang hindi ko maintindihan, marami mga
church leaders ngayon, ang sinasabi nila, okay lang magkasala kasi gracious si God. Kaya napansin nyo, kaya ko sinimulan sa dulo at aatras tayo, kasi kung papaano yung sinabi ni Jesus na I confer on you a kingdom, ganun na ganun ang pagsimula niya sa Genesis 1. Kay Eva at Adan. Pansinin ninyo, babalikan natin yun ha. The remains of our ruin. Galing tayo sa pinigay sa iyong kingdom, at ngayon, papaano ko matitrace, pastor, ang aking job order na nasira? Okay, umatras tayo at babalik tayo sa present, maya-maya lang. Katulad ng mga artifacts, nasasabi nila na ito talagang pinaglibingan kasi na andito ang mga ruins, ang mga remains ng ang remnants ng mga inilibing nung araw. Okay. Gusto kong makita ninyo ito na napakasimple lang na sinasabi ng Bible, kailangan lang natin maging open-minded sa new teachings at sa teaching ng Bible rather than the doctrines of men. Ang sabi ni God sa Psalm 115 verse 16, the highest heavens belongs to the Lord. Kanyang heaven na gusto nating agawin. Pag namatay ako, pupunta ako ron, tatanggapin ko si Christ para pumunta sa heaven. Ang job order natin mga kapatid, ayan o, but the earth He has given to man. Ibinigay sa Felix. Merong kang part, merong kang trono na dapat gampanan. Kung binigay sa iyo, ikaw kahit pag binigyan ka ng isang bagay, okay lang ba sa pinakikialaman ka? Bibigyan kita kahit ng isang laptop, ganitong pagpindot niyan. Every time mabubuksan mo, maiinis ka, ba't binigay mo pa sa akin? Iyon na lang yan. Pag binigay sa iyo ni God, ang credibility ni God at ang integrity ni God, ibinigay sa iyo, pinagkatiwala ka sa iyo, now, be responsible with that. Sino tutuwa na nag-utos sa iyo magluto? Kasi inutusan ka, Erlyn, magluto ng ganitong ulam kasi masarap yan. Ganito, hindi ganyan paghiwa. Binabantayan ka, ultimo paghiwa ng lulutuin mo. Si God hindi once, sabi niya, it is given to you ang earth. Binigay ko sa iyo. And you have to be responsible with that. Nung binigyan tayo ng puso, hindi si God nakialam kung sinong iibigin mo. Nung binigyan ka ng isip, ikaw ang nag-iisip kung anong gusto mong isipin dyan. Kaya nga, you have to rule this mind. Yung mindset mo, itama mo. Yung nararamdaman mo, i-align mo kay God or else, somebody will rule over your life. Yung mga temptations natin, yung mga lakad namin kahapon, yung mga pinupunta natin, napapanood mo sa internet, kasi ino-offer ni Satan ang temptation. It's up to you kung tatanggapin mo. Okay, ulitin ko sa inyo. Kaya si God, ang sabi niya, kapag kayo nanalangin, alam ko naman yan. Bago nyo pa sabihin, alam mo na pala, Lord, ba't kailangan ko pa sabihin? Yan pag-usapan natin, Marisa, sa ating C2C. Alam na ni God, kaya lang iniintay niya kung ikaw na ruler na pinagkatiwalaan dito sa earth, willing kang tumulong siya sa iyo. Kasi authority ka eh. You have a throne of authority. Oops. Sa Luke 4:6-7, alam nyo ba na kung bakit si Satan nakakakilos sa ating buhay? Kasi tayo ang pumapayag. Alam nyo ba kung bakit may power si Satan sa buhay natin at ang mga demons? Ikaw ang pumayag. Tingnan nyo ito. Ito ang dahilan nung si Eva at Adan magkasala, and he said to him, nung si Jesus Christ tinempt sa wilderness, I will give all their authority and splendor, for it has been given to me. Tingnan nyo yan. Sino nagbigay? Si Satan na nagsasalita dyan. Sinong nagbigay kay Satan ng authority para mag-rule sa throne ng tao? And I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will be all yours. Ganyan ang sabi ni Satan. Worship me, Jesus. At ibibigay ko siyang authority. Sandali. Saan niya nakuha yan? Nakuha niya yan, ibinigay ni Eva at Adan. Kaya itong throne of man and a woman, nasa iyong kamay kung ibibigay mo rin ang trono mo at iimbitahin mo siya sa bahay nyo. Maliban na lang sa kaso ni Erlyn sa ni Felix. Ang prayer natin dyan, huwag kayong saktan. Kasi invited sila ng inuupahan nilang bahay. Hindi nyo pwedeng paalisin. Kung may naglalakad sa bahay ninyo, hindi mo mapapaalis yan kasi invited ng may-ari niyan. Rental mo lang yan, nag-rent ka lang. Pero kung sarili mo, pwede mong paalisin. Meron sila. 12:30 ba ng madaling araw? Nagdo-doorbell sa kanila 3 times. At ngayon, tingin nila sa CCTV. Ang dami nilang CCTV doon sa bahay nila ngayon.
walang nag-a-appear, pero tumutunog. Ayan, makita nyo. Ayan, masaya, di ba? Kaya may nagsabi sa akin, Pastor, hindi mo na kailangan ng inner healing and deliverance. Niligtas ka na ni God. Tandaan natin, huli na ako, banal na ako kasi tandaan nyo, walang kasalanan si Eva at Adan. Nung dumating sila sa Garden of Eden, may dumating. Talaga ba, Mia? Hindi nyo pwedeng kainin yan? Huli yung tao, walang alam na kasalanan yun. Si Satan at ang mga demons ay violator. Kaya dapat alam mo kung paano din natin ididil yan. Huwag mo sasaktan si Felix, si Erlyn at ang pamilya niya. Dahil sila ay anak ng Diyos. Kaya lang, nang-iistorbo siya. Tandaan nyo, nang-iistorbo ito. Mang-iistorbo yan. Tuloy-tuloy pa ba? Okay. Minsan naglalakad sa kanilang sala. At least okay nga may kasama kayo. Nagpaparamdam. Kaya sabihin nyo na, kaya sa mga atheist, ito yung problema nila. Paano na ididil ito? Hindi, guni-guni mo lang yan. O bakit ka natatakot? Kasi parang naglalakad talaga. O kung guni-guni mo lang pala, huwag paniwalaan. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, dapat hindi ka rin naniniwala kay Satan. Ganun lang yan kapag atheist ka. Yun ang problema, may naglalakad. Brad, may nakasalubong ko nito. Hindi, atheist ka, kung paniwalaan yan. Di ba? Kaya dito ngayon, mag-question mo ngayon yung mga taong walang pananampalataya na natatakot din sila. Okay? So makita nyo ito, ang splendor, ang kingdom ay nakay Satan. Paano nakapunta sa kanya? Dahil sa ginawa ng... Kaya, wag mong bibigyan ng power si Satan sa bahay mo, sa buhay mo, dahil talagang magpaparamdam siya. Kaya nagkakaroon siya ng power sa buhay natin, dahil ikaw din, ako din, ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Yan, ito ang naging resulta ng kasalanan. Nagkaroon ng legal right si Satan dito sa lupa. Ang dapat nagro-rule sa iyong trono, ikaw kung iyan ay trono mo. At hindi ka pakikialaman ni God dyan, maliban humingi ka ng tulong in prayer. At kapag siya naman ay nagtitempt sa iyo, in Jesus' name, umalis ka dyan. Meron kang authority. Pero kung katulad niya, ginaganyan ka ni Satan, sige pa. Ayan na. Anong gusto mo ngayon? Ikaw ngayon nag-imbita sa kanya, ikaw ang nagbigay ng power, tapos ngayon ang problema niyan, pag nakapasok na siya sa iyo, hindi mo na siya mapalis. Kailangan mo ng somebody to pray for you, for inner healing and deliverance. At magugulat kayo, ito sasabihin ko sa inyo, halatang halata, iba ang ugali ng taong may karga. Kaya sa mga C2C ko, sa mga discipleship process ko, isang tingin pa lang makikita mo sila, mararamdaman mo sila. Kaya lang, hindi ko sinasabi sa kanila until such time, maging open na yung tao. Kaya sa atin ng mga mayroong mga hinahandila na D-group, uy, may karga ka. Hindi tayo tinawag para ituro ang may karga. Tinawag tayo ni God. Tandaan nyo, kaya niya tinanggap yan dahil nag-i-enjoy siya. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ng pangit? Lahat ng kasalanan na in-offer ni Satan, maganda. Yung madadaanan mo lang sa gabi na kukuti-kutitap, yung mga nakaupo sa labas, ang gaganda nila. Hindi sila pangit. Naka-makeup, pagdating mo, maganda pa nga sila sa mga misis natin. Di ba? Yung ino-offer na kasalanan, hindi masama. Ang ganda tingnan. Kaya marami sa atin naguguyo. Isipin mo anong offer ni Satan sa kainin mo yan, magiging Diyos kayo. Wow, ayaw mo nun? Tatalino ka pa. Kaya lang, ano ang word ni God? Kaya nga sa spiritual battle, magsisimula ka sa ano ang word ni God. Kaya kung wala kang word kay God, sasang-ayon ka na lang, you will go with the flow. Pero pag may word ka kay God, ang sabi ni Lord, hindi ko kakainin yan. Hindi, wag. Sino ka? Saan ka galing? Ito yung spiritual battle. You have to stand on your throne. Hindi kasi kawawa ka. Alam mo naman, alam mo kapag pinatulan mo yan, para kang baby. Di ba yung mga bata, mga baby, inaabaw, wow, iniiyak naman. Pag ginanyang ka ni Satan, wow ka naman. We live by faith and not by our emotions. Hindi ka kawawa. May trono ka. Kaya lang it's up to you to stand up on that throne or give it to Satan like Adam and Eve. But the ruins of our job orders as kings can still be traced in the Old Testament before the fall. Ang ganda kasi nasa Bible pa. Ito yung ating reason ng salvation. Bakit ka niligtas ni God? For you to go back to your previous job order. Ano yung job order? Ayan o. Yung word na rule is, in the King James Version, dominion, or in other word for that, in the kingdom terminology is throne.
Ngayon, mga kapatid, tingnan nyo to. Ito ang unang command ni God bago magkasala sa Eva at Adan. God bless them. Anong kailangan? Anong utos niya na dapat nagro-rule tayo, be fruitful? If you're not fruitful in your life, ang tingin mo lang lagi sa sarili mo, be fruitful, namumunga ka. Hindi lamang ibig sabihin, may disciple ka, kasama yon. Ang start natin ng kailangan maging fruitful tayo, ang ating isipan. Kung ang isipan mo, puro death ang nakalagay dyan, kawawa naman ako, ginaganito na lang talaga, you are not ruling. Be fruitful beginning from here. Kaya nga sabi ni God sa unang message niya, Jesus began to preach, repent, change your mind. Renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Do not go with the pattern of this world. Be fruitful from here. Kapag dito sabit ka na, natitigan ka lang na isang tinan mo, tinititigan ako, siguro pangit na pangit ako sa kanya, siguro itim-itim ko sa kanya, siguro kulot ang buko, siguro puting-puti ako sa kanya. Ang dami mo nang iniisip, you have to stop that. Kahit tawagin kang pangit, hindi ka gumawa sa akin. May gumawa sa akin at ang goal ko is to be fruitful beginning from here. Kasi, Pastor, iniinom ko naman, nagdidextrose na ako ng glutathione. Ganun pa rin ang kulay ko. Ako din. Ginastusan ako kasi kinuha ako dati model ng glutathione. Sinasaksakan ako every week. Pero, dapat ba ako magalit doon? Bakit kayo maputi? Bakit ako? Hindi, wala yun sa bakit. Ang issue doon, acceptance. Ang sabi ni God, be fruitful. At hindi ibig sabihin, kailangan pag maputi ako, fruitful na ako. Tanggapin ko kung anong meron ako. Be fruitful, Dennis. Increase in number, you have to grow. May growth dapat dito, na yung faith mo nakakarating sa iba. Kaya lang, mahirap makarating ang faith sa iba, mahirap mag-share kapag ang sarili mo hindi mo kayang i-manage. Dahil ang mind mo, tingin mo sa iyo, kulelat ka, kawawa ka, ipinanganak ka sa lugar na bahain. Ano ngayon? Kung binabaha kami, ginabaha kayo. Ang issue, sabi ni God, be fruitful, increase in number, and subdue, take control. And fill the earth. By the way, fill the earth is punuin natin ito ng kingdom, kaya nga advancing the kingdom tayo. Ngayon, mahirap mag-advance, mahirap mag-move forward kung ang may problema, number one, dito. Kaya alam niyo ba, ang number one na atake sa atin ni Satan? Ikaw. Kasi pag lumpo ka, hindi ka makakagalaw. Kaya nilulumpo niya tayo saan? In the spiritual realm. Wala ka, probinsyano ka lang, anas. Ako, probinsyano din ako. Matagal kong ikinahiya na ang hirap ng dila ako, ang tigas talaga. At makikita nyo, siyempre, ang family ko lang, inoobserbahan ko pag ako sumasabit. Ang problema ko, pag naglalakad ako, may nakakasalubong ko taga Masbate. Pag nakausap kami, nakakaya ka sa isang Masbateño, pag nakausap mo siya, nagtatagalig ka. Yak! 2 linggo sa Maynila, Tagalog na. So, gano'n naman ang aming kultura. Ang problema ko, pag alis ko doon, pag balik ko sa iyo, Tagalog usap natin, matigas na naman ang dila ko. Kaya ang command sa akin lagi ng aking mga anak at niled, huwag ka na kasi magmasbatenyo pag andito ka sa Maynila. Kaya pag ako maraming tumigas ang mandila ko pag Sunday service, it's because marami ako nabit na masbatenyo this week or that week. Okay. At nakikita ako ang ngiti at tawa ng iba. No, sabi ko, okay lang, at isa pasaya ko sila. Pero hindi pa rin nakakasira ng word. I have to rule my mind. Dahil ba tinatawanan ka, wala ka ng kwenta? Dahil ba tinatawanan ako? Babalik ka pa rin, I have to rule. Hindi ko pwede yan. Kung wala kami makain, wala na kaming bigas, kung wala naman, Lord, I will rule in Jesus' name. Sabi mo, you will provide. Yun dapat ang ating faith. Kapag ang tingin lang sa akin pangit, Lord, sabi mo, I am fearfully and wonderfully made. Ang ganda ng gawa mo. Ikaw, Lord, ang kanilang, anong tawag doon? Ikaw ang kanilang kinikriticize, Lord, hindi ako. Kasi hindi ko naman ginawa ito. Ito, tanong ko sa inyo. Yung isang reklamo ngayon sa internet, babae, nakahabla ang kanyang magulang. Yung parents siya, hinabla niya dahil ipinanganak siya na wala siyang consent. Wala siyang consent. Pinanganak ako. So, hinabla niya ang magulang niya. Sa Amerika ito. Una-una, paano magkakaroon ka, paano kita tatanungin ng consent? Hindi ka pa naman nag-i-exist. May kaso ngayon nag-i-exist yan. Sigurado talo ang parents nito. Magkakapera itong batang ito. Ngayon itong tanong ko sa iyo.
Tinanong ka ba ni God nung nilikha ka niya? Bakit ako ganito, Lord? Bakit maitim ang kulay ko? Bakit ako taga Masbate? Ba't hindi ako Tagalog para diretso ang dila ko? Nilikha ako ni God without a consent, pero sabi niya, Dennis, you're a king. Rule. Rule from here. Rule from here. Kaya makikita nyo yung tao na hindi confident sa purpose ni God sa kanya. Pag naglalakad dyan, excuse me, kumusta kayo? Hindi sa confident kasi hindi mo kilala kung sino ka. Hindi ka naman nagmamalaki. Namumuhay ka ng tama, you are ruling. Especially kapag may kasama kayo na mga well-off. May makasama ako na kapag nakita nyo, sila ang nag-rule sa ikaw, ay ito, utusan lang ito, boy, leka rito. Pastor ako, marunong ko sa janitorial, pero in terms of spiritual realm, hindi ko ibabagsak ang testimony ni God beginning from here. Balikan natin, kung papaano binigay ni God kay Eva at Adan ang trono dito sa lupa. Nung tayo'y masave, ganyan na ganyan din yan. Yung Genesis 1:28, iyan din yan. And I confirm, ibabalik ko na uli sa'yo, Joby. Kate, Banji, I confer on you. Ang confer, ginagamit yan sa diploma, ibinabalik ko na. Kaya makita nyo na, si God hindi nagbago. Ang plano niya, ang intensyon niya, ibinabalik niya. Nung niligtas ka niya, I'm conferring on you a kingdom. You are now back to your throne, then be responsible with this. Be confident of who you are, how I created you, dahil yan ang plano ko sa iyo. Now, we are now on the present. Galing tayo kanina sa future, bumalik tayo sa Old Testament, and we are here now. At ang sinasabi ni Jesus, Alice, I confer on you. Maging sa mga bata na nandito kay Ezekiel, maging kay Eleazar, maging sa finances natin, rule over your finances, or your money become your master. Yan eh. Ang pag-rule, hindi ibig sabihin kailangan meron kang isang bansa. Ang pinag-uusapan dito is leadership, ruling over this life. Kasi ang ikukonsume muna ni Satan ang sarili mo. Kaya mga kapatid, basahin nyo lang ito. Don't give your throne to the devil and repeat history. Ganun lang kasimple. Uulitin mo lang si Eva at Adan. Akala natin wala ng Old Testament. Iyan din yan eh. Ang binigay na kingdom kay Eva at Adan, binigay kay Satan, at binalik sa atin as a human being, created to rule, at iyan. Gusto mo ba i-repeat ang history? This is the reason why I'm standing up. Kung ako magpapastor na wala ring purpose, walang nire-redeem, walang makikitang pagbabago, wag na lang. Kakapagod lang to. Ganda nitong place na to, ang mahal. Pero hindi dahil dun sa mahal, kundi ang issue, Lord, you will rule in my life, and I will bring your kingdom back according to your purpose sa akin. Beginning sa akin sarili. Huwag mo muna isipin ng iba, ikaw muna. May problema ka sa katakawan, may problema ka sa pag-handle ng pera, may problema ka sa isipan, makita ka lang ng nakikita ang pusod, nag-iiba na yung utak mo. Si Satan na nag-rule, rule over that life. Makita ka lang ng kung ano sa internet, sa iyong cellphone, iba na ang nag-rule. Ulitin ko, this is the throne of man and a woman. Kaya itong application questions natin. Number 1, nakita mo ba kung sino ka sa plano ng Diyos dito sa earth? And number 2, ipinakita ba sa'yo ng Holy Spirit ang malaking damage ng Kingdom of God sa Garden of Eden dahil lang sa isang kasalanan? Let's pray. Father God, salamat sa pagkakataong ito. Nakita po namin, Panginoon, ang iyong intention at nakikita rin namin ang aming personal government, kaya ikinahihiya namin ang aming sarili. Lord, ang height namin, ang aming built ng aming katawan, ang aming kulay, ang aming unat o kulot na buhok, ay hindi kami ang gumawa. Hindi mo kami, Panginoon, hiningi ang aming consent para gawin kami. Kung bakit kami pango, singkit ang mata, ang alam lang namin, Panginoon, you've created us, God, with a purpose and according to your plan. Lord, thank you for this time na nakita namin na we will rule. Kaya pala namin na hindi kami dapat pinaglalaroan ni Satan, because we are the owner. Si Satan ay squatter lamang dito sa earth. And we will rule because that is your calling. I just pray, dear God, sa mga hindi na nakaunawa, ano man ang dinadaanan nila sa buhay, Lord, alam ko kaya sila dumadaan sa kalukuhan, sa kahirapan, it is because, Lord, they are not ruling. Lord, this is the time to rise up. Hindi po itong time ng sisihan, ito po ang time to be restored, to rise up again, to rule sa ikinonfirm mo, Panginoon, sa amin na kingdom. Kaya Lord, ang papuri sa iyo lang, we will rejoice because you are good, you are kind to us. In Jesus' name we pray.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.